Welcome back mga kabarangay. Alam po naming marami po ang nag-aabang ng ating pag-uusapan sa ngayong araw na ito dahil ang ating topic po for the day ay tungkol sa Section 393 ng Local Government Code kung saan itinatalakay ang mga benefits of barangay officials. Ito po ay para sa mga kapitan, kagawad, barangay secretary, barangay admin at barangay treasurer. Umpisahan na po natin. Unang-una po, be entitled to Christmas bonus of at least 1,000 pesos each, the funds for which shall be taken from the general fund of the barangay or from such other funds appropriated by the national government for this purpose. Number 2, be entitled during their incumbency to insurance coverage which shall include but shall not be limited to temporary and permanent disability, double indemnity, accident insurance, death and burial benefits in accordance with Republic Act numbered 69-142 or RA number 6942, entitled an act increasing the insurance benefits of local government officials and providing funds therefore. Number 3, be entitled to free medical care, including subsistence, medicines, and medical attendance in any government hospital or institution, provided that such hospital care shall include surgery or surgical expenses, medicines, x-rays, laboratory fees, and other hospital expenses. So, Yusek, unahin po muna natin itong tatlo na ito. Okay, dun sa tatlo, no, unahin natin. Christmas bonus. Usually, pagka merong malalaking barangay, meron silang pondo. Kasi there are barangays na ang pondo 188 million. Ito yung barangay 176. Talagang kahit na hindi lang 1,000 ang pwede nabigay. Pero doon sa mga barangay na mga 1 million lang and below ang kanilang bonus, talagang mahirapan. Pero itong good news. Magmula nang naupo ang ating presidente, Rodrigo Roa Duterte, maglahat ng elected, kapitan, at mga kagawad nakatanggap ng 3,000 pesos every Christmas. Yan po ang bigay ng ating presidente Duterte. Pero yun na nga, itong nakalagay sa batas, upon the availability of fund ng barangay. Okay, next. Itong insurance, ang masakit nga dito, up to this date, ang COA parang may problema sa pag-i-insured ng mga barangay official. Supposed to be, ang mga barangay official ay meron ng insurance coverage dapat sa GSIS. Kaya nga yung Magna Carta ng barangay, itong nilaban namin. At pag naaprubahan ang Magna Carta ng barangay, automatic magkakaroon na ng GSIS ang ating mga barangay official. Next, number 3, medical benefit. Noon kami, meron kaming medical benefit sa Quezon City. Yung ospital dyan, kumuha ng isang kwarto exclusively for barangay captain and barangay official. Yan ang sa amin. Pero ngayon, dahil lahat ng mga Pilipino ay member na ng PhilHealth, most particular, ang mga barangay official, kaya natugunan na itong problema natin sa insurance ng mga barangay official. Kaya lang, merong mayayaman na barangay na ikinuha pa ng insurance ang kanilang mga kagawad, barangay tanod, secretary treasurer, nabigyan pa dahil malaking pondo. Again, ito na naman yung tinatawag na upon the availability of fund. Pero ang national government, natugunan natin ito dahil meron ng PhilHealth. Okay? Okay po, maraming salamat, Yusek. Ito naman pong susunod natin na provision, Yusek, marami din po talaga ang nagtatanong tungkol dito dahil ito ay to be exempted during their incumbency from paying tuition and matriculation fees for their legitimate dependent children attending state colleges or universities. He may likewise avail of such educational benefits in a state college or university located within the province or city to which the barangay belongs. And ito pong panglima, be entitled to appropriate civil service eligibility on the basis of the number of years of service to the barangay, pursuant to the rules and regulations issued by the Civil Service Commission.
Okay. Doon sa pre-college, doon sa pre-college na tinanong na ating SK May, na-avail ko yan, no? Sa totoo lang. 2 anak ko, noong time na ako ang barangay captain, nakagraduate sa UP. 800 pesos lang ang nagastos ko kada taon. At nakagraduate dyan si Lisa Dinio, yung partner ni Aisa Sigera, and of course si Abel, no? At ito yung pinangako sa amin noon. Sad to say, ngayon, meron na kasi tayong pre-college. Diniklara ito ni Presidente na lahat meron ng libre na kolehiyo. Pero siyempre, dapat meron tinatawag na express lane. Ito yung hinahabol namin sa Magna Carta ng barangay. Na dapat, pagka ikaw ay anak ng kapitan, priority ka. Pag ikaw ay SK, priority ka. Dahil ito lang, yung tinatawag na incentive na mabibigay sa mga barangay official. 2 anak mo ang pwedeng pumasok sa State University. Kamukha ng UP, PUP, basta't ang, lalo na yung ating mga state colleges. Yung mga, limbawa, Bulacan, Provincial College, yung mga ganyan. Dapat matik yan na libre yung anak mo. Okay? Next. Yung civil service eligibility. Ang barangay official, automatic yan, sub-professional. Kaya lang i-apply nyo sa Civil Service Commission at ipakita nyo doon yung inyong pagkapanalo and your render of service. Kaya kayo, mabibigyan kayo ng sub-professional. Ako nga ang inilalaban ko ngayon at gusto ko na dalhin sa Kongreso at sa Magna Carta ng barangay na sana pagka barangay captain, natapos mo o yung mga barangay kagawad, natapos nyo yung 9 years, dapat hindi lang sub-pro, kundi professional. Yung professional, 4 na taon ka lang mag-aaral sa kolehiyo ito 9 na taon ka naglingkod sa barangay. At syempre, yung mga SK natin, SK Chairman, SK Kagawad, Secretary Treasurer, ayan din. Pinalalagay ko din ngayon na magkaroon ng civil service eligibility. Lalong-lalo na yung sub-professional. Okay? Okay po, maraming salamat po, Yusek. Kags Butch, para naman po sa mga barangay tanods and equivalent, ano naman po ang provision po para sa kanila? Ay, thank you, Ms. Mai. Pero bago ko sagutin yan, nais kong ipaalam sa ating pong mga kagawad at mga kapitan na napaka-importante ng civil service eligibility. Ako po ay nag-take ng test niyan at awa ng Diyos nakapasa. Kaya po nakapagtrabaho po ako sa Department of Foreign Affairs and then sa Senado, naging committee secretary po ako. Bago po tayo naging kagawad. Ang kainam-inam po niyan, pag nag-retire po tayo, hindi na tayo makabalik sa pwesto, pwede po tayo magtrabaho kahit anong mga government agencies at mabibigyan tayo ng item. Yung item na yon ay permanent item dahil meron tayong civil service eligibility. Doon naman po, sa tanong po ni Ms. Mai, ni SK Mai, yung benefits for barangay officials po na ating minention ay para po sa kapitan, kagawad, barangay secretary, barangay admin, at barangay treasurer. Pero paano naman po yung barangay tanods and equivalent? Under the local government code, all duly appointed members of the barangay tanod brigades or their equivalent, which shall number not more than 20 in each barangay, shall be granted insurance or other benefits during their incumbency, chargeable to the barangay or the city or municipal government to which the barangay belongs. Yusek, yung po yung sa barangay tanod, may insurance daw po sila. Paano ho yung iba po pong mga barangay tanods and equivalent? Alam mo yan na nakakalungkot, kamukha nun, nakalagay doon. Pwedeng pondohan ng munisipyo, syudad, kahit probinsya, no? Ang masakit nga dito, talagang hindi napapayagan, most especially sa barangay pagka maliit ang pondo ng barangay. Pero dito sa sa Metro Manila, pwedeng kumuha ng insurance ang mga barangay na malalaki. Kaya lang minsan atong COA naglalabas ng disallowance. Kaya nakakaawa naman po, hindi lang barangay tanod. Ang mga barangay health worker natin kung saan na uminit, umaraw, umiikot para maghanap ng mga pasyente, yung mga buntis para magkaroon ng prenatal, tapos yung ating mga barangay lupon, na kung saan kahit matatanda na yung iba dyan, nandiyan sa barangay na nag-aayos ng mga kaso. At pagkatapos,
3 billion ang natitipid ng ating Department of Justice. And yet, wala man lamang kahit anong insurance. Kaya ako, ang aking pakiusap sa kanila, dapat ay mabigyan din ng insurance yan. At yan ay isasama namin sa Magna Carta ng barangay. Okay? Okay po, Yusek. Yusek, panghuling tanong ko na lang po, para din po sa mga kabarangay natin na umaasa po dito sa mga benepisyo na ito. Meron po ba tayong existing na mechanism para po masiguradong matatanggap po nila yung mga benefits? Kasi sa ngayon, yun ang isa sa mga problema natin, SK-MAI, wala tayong klaro na benefit para sa kanila, not unless there are congressmen na nagbibigay ng insurance. There are mayor na nagbibigay ng insurance, and there are governors. Kaya lang hindi yung dapat yan mandatory. Dapat yan automatic na yung nakalagay sa batas na lahat ng mga municipal, dapat may city din yan. Kaya lang yun na naman. Babalik na naman tayo upon the availability of fund. Kaya nga ito, may mandanas law na tayo ngayon. Dapat siguro it's high time na talagang bigyan naman natin ng pansin. Ito yung workforce. Nakita natin itong pandemya. Ang gumalaw, barangay tanod, barangay health worker. Kahit nga yung ating mga barangay lupon, talagang nagtrabaho. Kaya nga ako, lagi ko na lang sinasabi, lagi na lang every time na nandun ako sa mga konbensyon, alam nyo po ba na kung ano mga ginampanan natin? Kaya ako, nasa harapan nyo, nagpapasalamat sa ating mga barangay officials. Our fight against illegal drugs. For me, 101% na nagtagumpay tayo, iilan lang ang naging bugok ng mga barangay dyan, na kapitan at saka mga ibang Pero yung mga bugok na yan, may paglalagyan sa akin yan. Ilalagay natin sa basket at idahahatid natin sa bilangguan. Kaya dapat yung mga yan, yung dun sila magkapitan sa loob ng kulungan. Tapos yung ating road clearing operation na kung saan nakasabay ko si Colonel Bong Nebriha sa eroplano kahapon. At sinabi niya, eto na naman, umpisa na naman kami ng road clearing operation, pati yung sa sidewalk. Pero yan, hindi magtatagumpay without the help and without yung pinangungunahan ng ating mga barangay, from barangay captain down the line. Manila Bay Cleanup, ang paglilinis natin ng kanal, estero, dalampasigan, ilog. Pinangunahan na naman ng barangay yan. Tapos itong ating paglaban sa kriminalidad, violent extremism, terrorism, criminality. Puro barangay po ang umaakto niyan at puro barangay ang pinagkukuhanan ng mga impormasyon. At siyempre itong LCAC na ngayon, merong 822 na barangay ang nabigyan ng 20 million each. For 52 years, hindi sila nakatikim ng kahit ano na benepisyo sa gobyerno dahil under the influence of communist sila o yung mga NPA. Pero ngayon, dahil sa gobyerno, nabigyan sila last year. Ang malungkot, itong 6 na senador na supposed to be 28 billion, ang mabibigay natin sa 1,400 na barangay. Hinarang nitong mga senador na to. At ang nangyari, 5 billion na lang. So ngayon, hatiin na lang namin yan, tigli 5 milyon. Pero sino nasaktan? Sinaktan nyo ang mga barangay na nasa parplang barangay na hindi nakatikim for 52 years ng ginhawa. Ayan. Kaya nananalo ang mga komunista doon dahil walang nakakarating na tulong. Etong ngayon na magpapadating tayo, hinarang nyo pa. Sana maalala ang mga pangalan nyo para wag na kayo manalo. And of course, Mandanas Law, 27% ngayon ang madadagdag na pondo kada barangay. At siyempre, paglalaban ko, ang SK allowance, ang mga SK kagawad, secretary, and treasurer. And of course, yung security of tenure ng ating mga barangay tanod, barangay health worker, at saka barangay lupon. And of course, the Magna Carta ng barangay, that the barangay officials shall be considered as regular government employee with fixed salary, insurance, allowance, medical and dental coverage, and retirement benefit. Ayan po ang ilalaban ng inyong Undersecretary Martin Dino para sa matino, mahusay, maasahan, may malasakit at tapang ng mga barangay official
Saludong-saludo po ako sa ginawa nyo for almost 6 years na paglilingkod sa Duterte administration. And of course, ang aking pasalamat sa ating istasyon. Nabigyan nyo ako ng pagkakataon dito para marating natin ang ating mga barangay sa buong Pilipinas. Maraming salamat, GNN Network. Maraming Thank you. salamat po, Yusek. At sana po ay nalinawan ng ating mga kabarangay sa mga issue na tinalakay natin ngayong araw. At dyan na po nagtatapos ang isa na namang episode na sana'y napagpulutan ninyo ng aral, impormasyon at inspirasyon. Ako po si SK Mai Salazar, kasama ang ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano at ang ama ng 42,047 barangays, Yusek Cap Martindino. Magkita-kita po tayong muli dito Sa barangay tayo.